Ito na po ang balita natin tungkol sa, excuse me po, tungkol sa traffic sa EDSA. Imbes na makatulong na mapabilis ang daloy ng trapiko, nagpalala pa raw lalo yung pagkaurong ng ilang U-turn slot sa EDSA. Nakatutok si Chino Gastong. Naghigpit man ang 160 na tauhan ng PNP HPG sa EDSA, traffic pa rin sa unang araw ng trabaho ngayong linggo. Sa panulukan ng EDSA at North Avenue, usad pagong ang mga sasakyan kaninang alas 10 ng umaga. Ang dahilan, inurong ang U-turn slot dito. Sa East Avenue, alas 11 ng umaga hanggang Quezon City Circle ang pila ng sasakyan dahil hindi na mapasok ang EDSA. Barado rin ang flyover ng Santolan EDSA kahit may mga nagmamandong pulis. Ang maganda ayon sa PNP HPG, mangilan-ngilan na lang ang pasaway sa EDSA. Pero kundi confiscation, suspension at revocation ng driver's license ang dapat na parusa sa mga motoristang matitigas pa rin ang ulo. Ang problema, kulang pa raw ang LTO traffic violation receipts kaya hindi pa makapanghuli ng todo ang HPG. Nakita kasi namin medyo isang problema, although kaya naming manikit, yung penalty medyo mababa kaya hindi nagiging deterrent doon sa ating mga motorista na yung matitigas ang ulo na naman. Pero di lang daw sa EDSA nakasalalay ang pagluwag ng traffic sa Kamaynilaan. Sa Nia Road sa Quezon City, na lugar ng informal settlers, sa pilitang pinaalis ng mga taga-QCPD ang mga sagabal sa kalsada. Pinatanggal ang mga nakabalandrang motor, mga sampayan ng damit at mga tumirik na sasakyan. Ayon sa MMDA, habang walang bagong infrastruktura gaya ng mga bagong kalsada, hindi mawawala ang traffic. Habang may delay yung project, merong mga infra projects na nakakagamit ng lansangan na dati natin nadadaanan. So, ibig sabihin, hindi natin madaanan, may traffic tayo, may congestion tayo sa areang yon. Aminado naman si DOTC Secretary June Abaya, hindi madali ang construction sa major infrastructure projects. Kasama rito ang Skyway 3 na magdudugtong sa SLEX at NLEX na matatapos sa 2018. Ang NAIA Elevated Expressway na inaasahan sa April 2016 pa ang completion at ang LRT2 extension sa Masinag, Antipolo City na hanggang September 2017. Mass rail, mass transport system is really the medium and long-term solution. These projects cost billions of pesos, probably would be implemented in 3 to 4 years' time. So we're starting it, we're rolling it, and eventually it will come, Your Honor. Ang nakikita namang solusyon ng HPG, prohibiting individuals to buy or purchase motor vehicles without their respective garage. We should declare all streets to be no parking zones so that the streets will be open for all the public. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.